Pagka mali, pupunahin mo, yun ang pag-ibig. Aba, ikaw naman pala ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag-agree. Di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at tuloy po kayo kung kayo po ay baguhan po sa ating channel. Ang atin pong ginagawa dito sa Usap-Usap University, tayo po ay nagbibigay ng reaksyon sa mga religious preachings, sa mga religious discussions. At sa episode na ito po ay discussion. Ang title po ng video na ito ay Brother Eli Soriano versus CCF. Meron nag-send sa atin via Facebook saying that I have to watch and give a reaction to Brother Eli versus Christ Commission Fellowship. So sa akin pong background, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-youthie? Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga naman kay Brother Eli. Ito po yung tanong ko. Hindi ko lang po kasi matiis na hindi masagot ito. Sinulat ko po kasi nirecord ko lang po yung sinabi ng isang pastor. Baka kasi makalimutan ko kaya sinulat ko na lang. Babasahin ko na lang po. Sasabihin ko na rin po kung anong simbahan ito. Isa po siyang sa CCF po ito. Direkta pong sinabi ng pastor ito. Ito po yung pagkasabi niya. Pinatamahan niyo po rito ang leader natin sa ADD. Hindi ko lang po kasi matiis na walang maisagot si Brother Eli. Kaya kung pwede sana, kung sakali may masabi lang siya, ito po yun. Kahit napakarunong mo sa Biblia, kahit na alam mo lahat ng talata, pero kung para sa'yo, lahat ng ginagawa namin ay mali, nasaan ang pagmamahal sa'yo? Tapos may ginamit siyang isang talata at ito yung sinabi niya. You're like a clanging cymbal na salita ng salita pero walang pagmamahal. May natutunan na po ako dito sa EDD tungkol sa pagmamahal. Parang nasagot na rin sa akin yon. Pero baka sakali po may masabi pa si Brother Eli para naman marinig ng... I hope we can have an actual copy of the video. I'm not sure, maybe it's included here on this video mga ka-youthie dahil we're watching this for the first time. But sinabi po ba talaga na si Brother Eli ang yun nga pinapatamaan? Or is it more like a general statement nga, yun nga, patama nga pero without naming someone? But anyway, another way of enlightening others, and gusto ko yung nasabi dito nung nagtatanong na alam ko na yung konsepto or dahil nakapagpakinig ako sa, sabi niya nga, sa ADD, is alam ko rin konsepto ng pag-ibig, sabi niya. Pero parang he's saying na, I'm asking this question para sa iba na mas maliwanagan. Gusto ko lang pong i-mention yan dahil isa sa mga strategies po na ginagamit natin sa Usap-Usap University, ayan na, secret natin yan ha, is marami po kasing ibang commenters, ang nami-misunderstand yung ating strategy dito. Tandaan niyo po, ako po ay dating university professor at ang isa po sa mga technique ng pag-learn ng isang particular na bagay is ang tinatawag po natin na Socratic method na kung saan ang teacher po usually to encourage discussion ay nagbibigay ng mga tanong, nag-throw out po kami ng mga questions. It doesn't necessarily mean that we don't know what the answer is or we don't have any idea what something is. So, it is an intentional and calculated question para sa mga tao na mag-isip, para sa mga viewers po na katulad po ninyo na mag-isip. Kaya meron pong iba, they're taking things too literally mga ka-youthie na I'm asking a question just because I am stupid. Well, that could be. Probably you're smarter than I am kasi sa internet po kasi maraming mas matalino po sa host. But anyway, I like how he said it na sinabi dito na nagtatanong, may idea na po ako tungkol po sa pag-ibig pero gusto ko lang pong itanong ito para po maliwanagan yung lahat para kumbaga for the benefit of the public. Alam mo, yung mga pastor na yan ng CCF, puro kasinungaling ang pinagsasasabi niyang mga yan eh. Pagkatapos sasabihin, kung palagi mong sasabihin na mali kami, paano hindi kayo mali? Wala sa Biblia sinasabi nyo. Tapos magsasite kayo ng Biblia, mali naman ang interpretasyon nyo. Siyempre mali ka. Si Kristo ba, nung sinasabi niya yung mali ng mga eskribas at pariseo, ibig ba sabihin wala siyang pagmamahal? Maling interpretasyon yan. Pag sinasabi mo yung mali ng kapwa, mahal mo ang kapwa mo. Ayaw mo siyang manatili sa mali, kaya mo pinupuna ang mali. Yun ang intensyon ng Biblia. Di kasi kayo nagbababasa ng Biblia, puro daldalang kayo eh. Mga taga CCF, no? Daldalang kayo ng daldal, magbasa kayo ng Biblia.
Oh, hindi daw kailangan ng good works. Sabi nitong mga taga-CCF na ito, gusto nyo, diskusyon tayo. Magdebate tayo. Yung debating magkaibigan. Papatunayan ko, niluloko nyo mga taga-sunod nyo. Sasabihin mo, hindi kailangan ng mabuting gawa. Tapos, ginagamit nyo pangalan ni Kristo. Kalaban ni Kristo yung aral nyo eh. Ngayon, pagka pinupuna ko ba yung mali, ang ibig ba sabihin, wala akong pagmamahal. Yun nga yung pagmamahal eh. Punahin mo yung mali. Ginawa ni Kristo yon. Alam mo nang pumunta rito si Kristo, kapatid na June, pumunta siya on the note of love. Ang tema ng pagpunta niya rito, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. So yun ang tema ng pagparito ni Kristo sa lupa, yung pagmamahal ng Diyos sa tao. Nung nagtatrabaho na si Kristo ng kanyang dapat gawin, pinagpupunan niya yung mga mali. Sabi niya sa mga Hudyo, doon sa Mateo, nagsisiupo sa luklukan ni Moises ang mga eskriba at mga pariseo. Gawin ninyo ang kanilang sinasabi. Huwag niyong gagawin ang kanilang ginagawa sapagkat sinasabi lang nila, hindi nila ginagawa. Tapos, sabi niya, sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, no? Mga mapagpaimbabaw. Sabi niya, nililibot niyo ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi. Kung magkagayon na, ginagawa ninyong makaiba yung anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng saro, pero ang loob marumi. Ibig sabihin, yung kanilang puso marumi, yung anyo nilang panlabas maganda. Sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseo, na para kayong mga libingang pinaputi, maganda sa labas pero sa loob punong-puno ng mga bulok. Ayan, ganyan kayo, mga eskribas at pariseo. Puro atake yan eh, para ituwid sila. Ibig ba sabihin, nung sinasabi niyang puro mali ang pinaggagawa nitong eskribas at pariseo, walang pag-ibig si Kristo noon? Ang gagong magparatang nitong mga taong ito. But that's the thing. And honestly, it's something also that makes me not very comfortable sometimes with the style of Brother Eli. Dahil siguro ang pinapatukuyan po dito nung sinabi po ng pastor, I'm not sure if it's Pastor Peter Tanchi or Bong Saking, if we were to believe yung sinabi nga nung nagtanong kanina na kumbaga parang pinapatutsadahan si Brother Eli. Siguro po yung point na pagsabi na parang walang pag-ibig. Siguro with the language probably. Kasi in general, at least for me, alam natin na ang pagpupuna, ang pagtutuwid ay act of love. I don't think na we should misunderstand it na hindi act of love. Kaya nga pinupuna natin yung isang tao, or for example, a parent to a child, di ba? Pinupuna natin, tinutuwid, ginagabayan natin yung bata dahil gusto natin na mapabuti siya dahil it's an act of love. My assumption, mga ka-youth, is the pastor already knows that fact. But I think the way of saying it, I think that's what they're talking about here. Yung pagiging abrasive din kasi ni Brother Eli, no? And that's the reality. He would say words that sabi ng iba, hindi yung pagmumura, granting without conceding, although that's tricky kasi words like gago or tarantado, in general, you can justify that it's not, but then it doesn't remove the fact that it's a hurtful word. That's the reality, you know. Put it in a particular context, it could be hurtful and insulting. So, yun po siguro tinutukoy na walang pag-ibig. So, let's watch further. This is a video kasi from a particular YouTube channel that ilalagay din po natin yung link mamaya sa actual na source video na nag-compile daw po nito. Bigay mo nga kapatid sa akin yon, papatugtugin ko yung ginagamit nila na yan, na atake sa akin. Patugtugin natin, tignan natin kung makalusot yan. Nasasabihin mo, walang pagmamahal. Pagmamahal nga yun. Pagmahal mo ang anak mo, mali ang ginagawa, papaluin mo pa nga eh. Basahin natin ang 23 ng Kawikaan. Hindi pala marunong ng tunay na diwa ng pagmamahal itong mga ito eh. 23:13.
Huwag mong ipagkait ang saway sa bata, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Ayon, huwag mo ipagkakaitan saway. Mali, pag mali, sasawayin mo. Hampasin mo man siya ng pamalo, hindi naman siya mamamatay. Bakit? Diyan din sa kawikaan, ang sabi ng salita ng Diyos, ang nag-uurong 13:24. Siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napopuot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Yeah, minsan-minsan pinaparusahan mo yung anak mo. Kasi kung iniibig mo siya, mali yung ginagawa niya, pagsasabihan mo siya to the point na maaari mo siyang paluin sa puwet, wag naman sa ulo. Paluin mo para matandaan niya. Yun ang nasa Biblia. Na ngayon, bawal na sa mga bansa. Bawal na raw mamalo. Katarantaduhan na naman, batas yan. Kung sino man bansa nagpapairal niyan. Natuwa nga ako nung sabihin ni Presidente Duterte, mali yan, sabi niya. Paano mo nga naman didisiplinahin kung hindi mo paparusahan? Didisiplinahin. Ang bineto ni Presidente Duterte ang anti-palo bill na yan eh. Labag kasi yan sa Biblia na hindi mo na hindi mo na papaluin. Yan ang kagagawa ni Senadora Hontiveros. Hindi siguro naniniwala sa Biblia ito na anti-palo bill ba? Ayaw ni President Duterte yan eh. Kasi yan nga nangyayari ngayon sa Amerika, sa Australia, at sa iba pang mga bansa. Ang bata ngayon, napakatigas ng ulo. Mahirap mong madisiplina kasi bawal nga ang palo eh. Okay, a little bit of fact lang mga ka-youth that parang quote-unquote trivia. Yung Bantay Bata, actually it was on my childhood. It really started when I was really young. So, maalala ko po, I'm guessing rough estimate ko po is mid-1990s. And I could really say na yung generation ko, yun po yung last na nasa tawiran ng pinapalo na quote-unquote acceptable sa society. And then, here comes Bantay Bata na pinagbabawal yung forms ng child abuse. So, if I give the comparison to the next generations, siguro may effect din po talaga yung pagiging mas lenient, pag hindi ganun ka-stricto ng mga magulang, especially ng mga katulad ko. So, maybe you can comment down below sa mga magulang po na katulad ko. Do you agree na dapat ba nga magkaroon ng pagbapalo sa ating mga anak? O paano naman po for those parents po na hindi agree na dapat paluin yung kanilang mga anak? How can you correct? How can you discipline them without physical punishment? I'm very curious to know mga ka-youth kung grounded lang ba o walang allowance o salita lang or loud voice. So please comment below mga ka-youth. Sa Biblia, hindi po bawal yan. Kahit magalit sa akin yung mga bansa na yan, pakialam ko magalit kayo sa akin. Basta ang sinasabi ko, salita ng Diyos. Ang Biblia mismo, kaya ipinasulat para punahin yung mali. Para yung mga mali, pagsabihan. Kaya nga, pinagsasabihan ko yung mga maling relihiyon ng mga practices sa harap ng tao, sa internet, sa buong mundo. Nakasulat yun eh. Sa unang Timoteo, ang sabi ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, sila na nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Paano papaalalahanan? Pag matigas ang ulo, sabi niya doon kay Tito sa 1:12, basahin natin kapatid na Daniel. Sinabi ng isa sa kanila rin, ng isang propetang sarili nila, ang mga taga-Kreta kailanpaman ay mga sinungaling, masasamang hayop, matatakaw na mga tamad. Ang patotoong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mangagpakagaling sa pananampalataya. O tamo, sawayin mong may kabagsikan. Pagka may pagmamahal ka sa kapwa, sasawayin mo yung mali.
Yun ang intensyon kaya nasulat ang Biblia. Ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ayun, para matuto ang tao ng katwiran, ang Biblia intended by God na pagtuturo, pagsansala, pagsaway. Sabi sa Ingles, ang liwanag all scriptures inspired of God is profitable for doctrine, for reproof, for correction. Kaya pinupunan ng Biblia yung mali para makorek. Yep. Aba, ito naman pala CCF na to Wala raw pagmamahal pag pinupuna. Mali kasi pinagsasasabi nyo. Kaya, bagay, hindi ko naman kayo kilala Ako, ang sinasabi ko, general. Ano? Ang tinatapi ko, yung Baptist na nakipag sa akin sa ere. Sinasabi ko, mali yan, sasabihin mo na hindi kailangan ng mabuting gawa. Hindi mo kayang patunayan yan. Sabi kong ganon. Wala naman akong malay, meron palang umiiral na CCF diyan sa internet. Tapos ngayon aanuhan nyo ako ng patali, hindi ko alam. Sabihin mo sa akin, dito ka, pumasok ka sa programa ko, libre naman lahat O yung mga pastor ng CCF, pumasok kayo magtanong, pag-usapan natin, maginoong usapan. Masama bang pumuna ng mali? Mali aral nyo Pangalan pa lang ng samahan nyo, mali na Christ Commission Fellowship? Sinong Kristo nagbigay sa inyo ng commission? Sinong Kristo? Sinong Kristo? Patunayan nyo. Kristong totoo? Yung Kristong totoo, nagre-require ng good works. Yung Kristo nyo, palso. Hindi na kailangan ng good works. Puro katarantaduhan, daldal lang kayo ng daldal. Pag-usapan natin sa ere. Gusto nyo parinig natin sa buong mundo. Sino man yung pastor na nagsasalita na yan? Sige. Ako bukas ang programa ko. Kayo hindi ko alam na umiiral kayo. Hindi naman ako nanonood Wala naman akong panahon manood. Umaga, tanghali, gabi, ating gabi. Madaling araw, nagsasalita ako, nangangaral ako ng Biblia. Kaya wala akong alam na meron palang ganitong mga sa talikuran umaatake. It's nice to note, mga ka-U3, na in responding to what has been said about Brother Eli, quote-unquote, ang unang tinitingnan agad ni Brother Eli, yung kanilang simbahan, yung church name. Sabi niya, yung Kristo sa pangalan ng inyong simbahan. Totoong Kristo ba yan? So, tinanong niya rin yung word na commission, mga ka-U3. And it really shows to us the thought pattern of Brother Eli, So, the first, dahil nga, syempre, medyo limited yung information na binigay sa kanya ng tatanong, kasi sabi niya nga, hindi naman siya nanonood ng ibang palabas, So, ang way ng pag-analyze ni Brother Eli, ano yung sinabi, sino ang nagsabi, at doon sa ano yung sinabi, so good works, at saka yung walang pagmamahal. So, in-address agad yun ni Brother Eli. And then yung next, yung pangalan naman ng simbahan. Although, talking about the name of the church, mga ka-U3, over time, the name of Brother Eli's group, yung MCGI, it was not MCGI originally. So, meron din pong iba-iba pang mga pangalan na before. Actually, medyo mahaba nga kaya hindi ko memorize. So, what do members think about this? Dahil from the outside, mga ka-U3, pwede pong sabihin na, hindi naman consistent yun. Bakit pa iba-iba ng pangalan? Yung sa SEC, bakit pa iba-iba? So maybe you can comment more about this, mga ka-U3, just for people to be enlightened. Patunayan mo sa harapan, hindi kailangan ng good works. At patunayan mo na ang aral nyo na itinataguyod, totoo. Ito pala aral niyang mga 2:8-9 ng Epeso. Pinutol yung G's. Tinyo, dyan lang sa aral nyo na yan Magsasite kayo ng talata, pinuputol nyo yung kasunod. 2:8 and 9 of Ephesians. Tuloy mo sa G's para matauhan ang mga miyembro mo. Hindi grace ka lang ng grace. Ituloy mo sa G's. Tayo'y kanyang gawa. Tinyo, pinuputol. Ganyan ba magtuturo ng kaligtasan sa tao? Bakit ang tinasite ninyo 2:8 and 9 of Ephesians? Paborito nyo yan. Hindi kailangan mabuting gawa. Mga miyembro ng CCF, talungin yung pastor nyo kahit sino dyan
Okay. So it's here, no, mga ka-U3, siguro from the website, I'm guessing. What does CCF believe about how a person is saved cannot be earned by man through good works. So tingnan natin ano yung kasunod. I'm guessing, of course, babasahin po yung verse 10. Pastor nyo, hindi ba kailangan mabuting gawa para maligtas? Pagsagot, oo raw. O, hindi na ako magbibigay ng ikapo, pastor. Dahil yung ikapo, kaya ako nagbibigay dahil mabuti yon. Sabi nyo, mabuti. O ngayon, hindi naman pala kailangan mabuting gawa. Huwag kayong magbigay ng ikapo. Mahahalata nyo. Ang bitukan niyang mga pastor nyo na yan. Sinubo ko na yan sa baptista eh. Sabi, tanungin mo ka ako kapatid, baptista siya eh, taga ron sa Magalang. Tanong mo sa pastor mo, talaga bang hindi na kailangan mabuting gawa, pastor? Ang una mo ka akong itanong ganito. Tanong mo, kapatid, mabuti ba yung lagi akong mag-ikapo ng eksakto? Ay, uuwi ka, mabuti yan. Sabing ganun ng pastor. Susunod na tanong, akala ko ba hindi na kailangan mabuting gawa? Hindi na rin ako mag-iikapo. Ayaw pumayag, magnanakaw ka pag hindi ka nag-ikapo. Tamo, halatang halata ang punto ng mga walang hiya pera eh. No? On the other hand, pwede naman kasing sabihin ng Baptist na yun, or at least for this case CCF, na even though hindi requirement ang good works, it is a manifestation of your salvation, and it's a manifestation that you have changed into a new being or a new creature by your good works, by being a kind person. Pwede po kasing ganun, di ba po? Parang ang point doon, it is an ultimate gift from God. So He alone could give you salvation, something like that. Iyan ang paniwala niyang mga Baptist na minana naman niyang Christ Commission na yan. Kung sino man ikaw na lang aatake sa akin, hindi ko alam. Tumawag ka sa programa ko, usap tayo. Usap ng kaibigan. Usap. Hindi kaaway. Usap lang tayo. Masama ba na ang taong mali punahin? Hindi ba pag-ibig yon? Pag yung mali pinupuna mo? Kung talagang mali ka no? Di patunayan mong tama ka, yung CCF mo. Patunayan yung tama kayo. Papatunayan ko, mali kayo. Alam ko yung doktrina nyo no? Kadoktrina pala kayo ng mga Baptist Kabisado ko yan Kaya pala ito, kung nilang nasa website ba nila yan? 289 ng Epeso. 289 ng Epeso. Putol agad yung talata, walang G's. Kutuloy mo ng konti lang, isang talata na lang, maiintindihan mo na kailangan ang mabubuting gawa. 289 hanggang G's. Pinuputol nyo sa 9 Inaalis nyo yung G's. Ano ba yung G's, kapatid na Daniel? 2 G's. Pinuputol yan ng mga Baptista at saka ng mga born again 2 G's. I think yung in charge po sa pag-show ng verse or maybe si Brother Daniel po siguro kasi this was during the pandemic So maybe sila lang po, mas limitado po yung kanilang staff. And I noticed na medyo it took some time before po na mapakita nga po yung verse. So I'm guessing na they are occupied or they're quite busy. Kasi makikita mo, may konting time. And then Brother Eli was already emphasizing for it to be shown, mga ka-youth. So he really called Brother Daniel. Ipakita mo nga. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano pang liwanag ang gusto mo dyan? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sabi sa Bisaya, ay liwanag, kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managawi kita diha kanila. Sa Kapampangan, pinuputol nyo kasi yung talata Sa 2 G's,
uling talapan yapat na katamo, melalang kang Kristo Jesus, dikil king mayap adapat, adeting Diyos sidya ng minuna, bang lumakad ta kareti. Sa Ilocano, sabi diyan, tada tayo, aramid na tayo, anaparswakan ken Kristo Jesus, maipa ay kadagitin na imbag nga aramid. Isuda nga insagana ti Diyos idi, tapno magnatay kumakadakwada. Ang liwanag eh. Basahin natin sa Bicol. Hulita kitaan sa iyang gibo, linalang diyan kay Kristo Jesus, manungod sa mga marahay na gibo. Sasabihin mo ngayon, di na kailangan na mabuting gawa. Nanloloko ka ng kapwa mo. Pinuputol nyo kayong CCF, yung 2.8 nilalagay nyo 9. Di nyo tinutuloy ang ganjis. Isang talata na lang magliliwanag na isip ng tao eh. Manungod sa mga marahay na gibo na inamdam nin Diyos kaidto, patanganing maglakaw kita diyan. Sampa sa hiligay nun, kay mga binuhatan niya kita, nga gintuga kang Kristo Jesus, nga sa mga buhat nga maayo, nga ginaman nga daan sang Dios, agud nga maggawi kita sa ila. O sa Pangasinense. Ta si katayo, gawa to itayo. Pinalsaid Kristo Jesus, ni paakar ked saray maong agawa, si karaso in paraan na Diyos. Pian manakar itayo kumon ed sikara. Okay, mga ka-youth, we have to appreciate that sa multilingual para po mas maliwanag po sa lahat. But anyway, gusto ko lang po i-mention to mga ka-youth, and this is really the problem, in giving interpretations to the Bible and the study of the Bible. Sa pag-aanalisa ng Biblia, dalawa naman ang paraan para mas maintindihan po natin. Ano po? So una, dahil ang pakahulugan, at first, it's very easy to understand the literal. Kumbaga tangible, pag sinabing ganito yung utos, maliwanag, hindi mo na kinakailangan pang biyakay ng ulo mo to understand it. But most of the time, the second one would be yung nakatalinhaga, naka-figurative na meaning po ng particular na sitas. And that is what makes it really difficult. At dahil sa sobrang dami din ng mga verses na pwede nating i-link with other verses, mga ka-youth, for others na nagsastudy nito, nalilimitahan nga dahil for example, 8 and 9 lamang dun sa verse kanina without including Ephesians 2:10 for example. So sinasabi ni Brother Eli, there is a need for some of these verses na basahan mo yung next. Huwag mong limitahan lang doon sa dalawa lamang na verses dahil it would give you a limited and narrow na perspective of what it really means. So yun ang punto dito ni Brother Eli, which is nakita niya nga sa Baptist at nakita niya rin dito sa CCF. But the fact remains, mga ka-youthi, na ito po talaga yung challenge po sa ilang libong mga tao na nagsumikap na maintindihan ang mga verses ng Bible. Ito yung main na challenge po talaga. Ang tunay na pag-intindi sa mga pakahulugan ng sitas, either literal or figurative. And kung titinan pa natin yung old na original na languages nito, ano ba yan? Greek, Hebrew at saka Aramaic, and much deeper analysis, mga ka-youth, if we will know yung perfect po talaga na pakahulugan naman from its ancient and original text, mga ka-youth, I would say na dyan po natin malalaman. And that's the scholarly way of understanding the text, mga ka-youth. Kita mo na. Kahit saan mo basahin, kailangan nyo mabuting gawa, tapos sasabihin ito CCF. Hindi na kailangan mabuting gawa, kailangan lang ikapo. Kapatid, sana naintindihan mo sagot ko, ha? Kapatid, June. Huwag ka magagalit sa akin, ha? Hindi po. Salamat sa impormasyon. Bayaan mo at ating aanuhin yan. Bibigyan natin ng oras yan sa ating mga Bible study. Yung mga aral niyang CCF na yan. Humanda kayo ngayon na pumasok kayo sa aking programa, magtanong yung mga pastor, mag-usap tayo para hindi talikuran. Mas maganda yung harapan eh. Kasi kung talikuran ka magsasalita,
Kasi hindi ko naman sila alam, hindi ko sila kilala, kapatid na June eh. Okay, so mga ka-Youthy, that ends the first part of the video, and nakikita ko po dito sa first image ng second part, kasi dalawang part nga po ito, is eto nga si Pastor Bong Saking po ito, at kung maalala niyo po, meron nga po tayong second na video na nabigyan po ng reaction sa kanyang preaching patungkol po sa fighting our battles with prayer. Yun po yung title po ng kanyang preaching the last time. So I'm guessing this is the clip na sinasabi nga na pagtira o pagpatutsada kay Brother Eli. So let's watch this. Maturity. Isip natin ang ideya ng maturity. Kung magaling sa Bible, wow, yan ang Christian. Pero nakikipag-away sa lahat na hindi nag-agree sa kanya. Di ba? Yun ba ang love? Hindi. Sabi ng Bible, tinan nyo, kahit napakahusay mo na, kahit na ikaw na ang pinakamagaling, sabi ng Bible, if I speak with the tongues of men, can you imagine, you know the languages of all men, you have the tongues of But angels, no love. but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. Clanging Minsan cymbal. nakikita natin na, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompyang, ang ingay mo, walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord, tinan nyo, if I have the gift of prophecy, Wala daw pag-ibig, para daw pompyang. Sukat gamitin mo yan talata, hindi mo naiintindihan. Nakakatawa naman itong mamang ito. Hindi mo naiintindihan yung talatang ginagamit mo eh. Yung sinabi ni Pablo, even if I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. Yeah. O, para kang pompyang na maingay, daldal ka lang ng daldal, wala ka naman pag-ibig. Ano ba yung pag-ibig? Pagkamali, pupunahin mo, yun ang pag-ibig. Aba, ikaw naman pala, ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag-agree. Di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Ang true love, pinupuna yung mali, kinukorek yung mali. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kita mo, di yung palang iyong pag-ibig na natutunan paimbabaw. Kasi sabi mo, pag inaawa yung hindi nag-a-agree, walang pag-ibig. Hindi mo kayang tindigan yan. Si Kristo kasi, at ang Diyos, kaaway sila ng lahat ng mali. Si Kristo, kaaway ng lahat ng mali. Parang si Satanas, kaaway naman ng lahat ng tama. Kaaway talaga yan eh. Kaya nga ang kahulugan ni Satanas number 1 kaaway. Yun ang kahulugan ng salitang Satanas. The arch enemy of God. Number 1 kaaway ng Diyos. May away talaga. Ang Diyos nga nag-umpisa niyan sa Eden Nung naloko nung ahas o ni Satanas si Eva, sinabi ng Diyos, pag-aalitin ko kayong dalawa, ikaw at ang babae. Pag-aalitin ko ang binhi mo at ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae dudurog sa ulo mo. At ikaw naman ang dudurog sa sakong. Makakadurog din si Satanas. Sakong lang. Yung sakong dead cell yun Walang silbi masyado yung dead cell Pero yung binhi ng babae at ang iglesia, dudurugin ang ulo ni Satanas. Ano ba ibig sabihin ng pagdurog sa ulo? Pag dinurog ang ulo, hindi pwede yung hahaplos-haplos ka. Ay kapatid, mali ka dyan. Pero ginagalang kita. Pero mali ka dyan. Ganun ba? Pagdurog, para madurog mo ulo ni Satanas, kailangan talaga yung mabagsik na salita. Tapos sasabihin mo, walang pag-ibig. Ang Diyos ang may sabi niyan wala bang pag-ibig ang Diyos? Pag-ibig nga ng Diyos yun, dapat madurog ang ulo ni Satanas. Basahin natin sa Roma. Ang dudurog diyan yung tunay na iglesia sa Biblia. This is says 20 ng Roma. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Tanyo, sabi ng Diyos sa iglesia,
sa iglesia ng una, si Satanas dudurugin ng Diyos ng kapayapaan. Si Kristo yon. Dudurugin niya Satanas sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa, sa ilalim ng paa ng iglesyang totoo. Madudurog ng Diyos at ni Kristo si Satanas. Durugan yan eh. Baka sabihin mo naman, durugista ako. Okay, before we continue mga ka-youth, gusto ko lang pong i-mention dito dahil napansin ko lang po, I can understand the perspective of Pastor Bong in this way. But I can understand why people, at least sa ating lipunan po sa Pilipinas, we are not comfortable po kasi sa confrontation. And this is a general characteristic of Asian culture po talaga mga ka-youth. In general po kasi non-confrontational po kasi tayo. Ang kultura po kasi ng head-on na pag-correct po, yung magiging prangka, at times magiging vulgar. This is actually a Western characteristic. Sa totoo lamang po. And I really get it. Why sa ating kultura, kapag medyo maangas po yung iyong pagko-correct, maangas po yung language na gagamitin mo, it's a turn-off in Filipino society. And what determines a language to be offensive, vulgar, or nang aaway, it depends on the actual norms ng particular po na lipunan. Kung saan, ang ating batas ay nakabase sa konteksto ng ating lipunan, hindi po acceptable. At kahit sa ating broadcast media po, kaya nga napansin nyo rin po, sa mga ibang mga videos ni Brother Eli, kung napansin nyo po, ang mga salita po na quote-unquote ay bawal po sa ating broadcast, ni-bleep out po yan o winawala yung audio. Napansin nyo rin po siguro yan, lalong-lalo na po sa mga TV edits. Dahil nga po, yes, pwede natin sabihin na hindi yan pagmumura, pero yan po ay offensive and vulgar po na salita, according po sa ating broadcast ethics. Salita ng Diyos yan. Siya ang dudurog sa iyong ulo. Madudurog ang ulo ni Satanas ng iglesia o ng binhi ng babae na si Kristo at ang iglesia. Hindi mo alam yan talaga eh. Kung alam mo lang yan, sasabihin mo, ba't inaaway mo kayong hindi nag-agree sa'yo? Pag mali, dapat talaga awayin mo. Ituwid mo. Ituwid mo yung mali. Magsalita ka laban sa mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Mga eskrib at pariseo, mga ano kayo, mga sinungaling kayo, mga bulag kayo. No? Pinapaputi nyo yung labas ng libingan, ang loob, puro man naman mga uod at mga kasuklam-suklam. Malinis ang inyong saro sa labas, pero ang loob, puno ng dumi. O, kita mo? Kayo mga bulag na taga-akay, mga eskrib at mga pariseo, ang dai-dain talata. Ibig sabihin, inaaway sila ni Kristo. Walang pagmamahal si Kristo. Tamo, di ginagamit mo yung Biblia mo, hindi mo naiintindihan. Natin yung aral niyang Christ Commission Fellowship na yan kung nasa Biblia. Yung mga miyembro, makinig kayo. Huwag kayong papabawal sa pastor nyo. Palagay mo, galit ka sa akin. Sige, magalit ka na lang kapatid. Pero pakinggan mo yung sasabihin ko nasa Biblia. Hindi tinuturo sa'yo ng pastor mo eh. Kasi yung pastor mo, nagpapakunwari, siya may pag-ibig, hindi siya nang aaway. Ako raw, walang pag-ibig dahil inaaway ko raw yung hindi nag-a-agree. Pag hindi ka talaga nag-a-agree sa Biblia, aawayin kita talaga. Ibubulgar ko ang kawalangyaan mo. Pagka nagtuturo ka ng iba sa nasa Biblia, yun ang tunay na pag-ibig. Hindi nagagalak sa kalikuan. Hindi nagagalak sa mali. Kundi nakikigalak sa katotohanan. Yan ang tunay na diwa, ng tunay na pag-ibig na nasa Biblia. Pag mali, hindi ka hasang-ayon. Hindi ka magagalak, hindi mo ikakatuwa yung mali. Magagalit ka talaga sa mali. Yan ang tunay na pag-ibig. Tandaan niyo po ang talata, mga kapatid. Roma 12:9, tapos 1 Korinto 13, at ang bersikulo ay 4 hanggang 6. Yan ang tunay na diwa ng pag-ibig. Pag mali, hindi ka kukumporme. Pupunahin mo mali. Gaya ng ginawa ni Kristo. Pinuna niya ang mga mali. Inaway niya yung mga mali. Kaya nga siya pinako sa krus eh. Napikon yung mga kaaway niya eh. Bakit ba si San Esteban binato hanggang mamatay? Kasi yung mga mali, pinuna niya eh. Nakipagdiskusyon siya doon sa mga
sa mga sinagoga ng mga Libertino, Sireneo, Alejandrino, taga Cilicia, Asia, nakipagtalo sila kay Esteban. Inatake ni Esteban yung kanilang mga pinagagawang mali. Ano nangyari? Di sila makalaban kay Esteban sa Biblia. Ang ginawa, binato na lang si Esteban. Okay, mga ka-youth, gusto ko lang po magbigay po ng insight. Actually, dalawa po yung nandito po sa aking notes. Ano po, I appreciate na nasabi ni Brother Eli na ito nga yung diwa ng pag-ibig at saka dahil Bible study po yung second part po. So, nagustuhan ko po yung pag-emphasize ni Brother Eli. Ito, huwag niyong kalimutan mga kapatid ito mga verses na ito. Pero gusto kong i-mention, I think this is the importance po talaga ng pagkakaroon ng quote-unquote debate or discussion. Diba si Brother Eli nga, this is in year 2020. So, still, even after decades of his experience sa pagpapalagana po ng salita ng Diyos, he is very open for discussion. Still, sabi niya, hindi ko kasi napanood yan eh. Hindi ako nanonood ng TV, kaya hindi ko alam na meron palang CCF. And this was founded, yung nakita natin kanina, 1984. So, it's fairly recent. So, nakikita natin kayo, at least from my perspective, while over the years, yes, may mga aral si Brother Eli, o may mga previous debate, pero kasi umuusbong at umuusbong na naman yung iba't ibang uri ng mga reliyon. And I honestly think, sana hindi mamatay yung discussions with other religions dahil nag-evolve din yung paniniwala ng tao. And I think it is a good idea to always be responsive according nga sa panahon, according sa call of the times, mga ka-U3. So that's why, for me, I think religious discussion, sana ay magpatuloy pa rin po. If not from Kuya Daniel, maybe from other members of MCGI that could have a discussion similar to what Brother Eli was doing. Yan dapat alam ng mga ngaral yan na talagang hindi mo papailalim yung katwiran ng Diyos sa katwirang inimbento lang ng tao. Pag mali, pupunahin mo. Yun ang sinabi ni Pablo. Ang nagkakasala, pang-usapan mo sa harapan ng lahat upang ang iba'y mga takot. Nasa Biblia kasi yan 5:20 ng unang Timoteo. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Ka nagwawalang hiya, gumagawa ng hindi tama, paalalahanan mo sa harapan ng lahat. No? Sa harapan ng lahat. Kaya nga ako binabanggit ko kayo kasi kayo nag-umpisa Utos kasi ng Diyos yan sa mga ngaral. 58:1 ng Isayas. Pakinggan nyo. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Humiyaw ka, sumigaw ka. Ilakas mo ang tinig mo parang pakakak. Ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang sa aking bayan. Kita mo? Panluloko, pandaraya, pagliligaw. Dapat ipahayag yan. Utos ng Diyos yan sa mga ngaral na sa Diyos. Talagang ipapahayag mo yung mali na ginagawa nila. Yan po ang ginagawa natin mga kapatid. Wala naman tayong masamang intensyon Sabi ko nga sa inyo, alam ko kasi maraming magagalit sa akin pag sinabi kong mali yung binyag ng Katoliko. Wala namang bayad ang binyag sa Biblia. Pag sinabi kong mali yung limbo, bibinyagan ng bata kasi pag hindi bininyagan, pupunta raw sa limbo. Pag sinabi kong mali, kasi talagang mali yun, wala sa Biblia yun. Inamin nga ng Papa sa Roma yan hindi naman totoo yan limbo marami nang galit sa akin. O ngayon, ano ba kung magalit kayo? Basta marinig nyo lang yung totoo. Okay na ako noon. Kahit itakwil nyo pa ako, basta wag lang kayong gumawa ng masama, sabi ni Pablo. Tinanin nyo itong pagmamahal ni Pablo sa tao. Sabi niya dun sa 2 Korinto 13:7. Pakinggan nyo mga kapatid. Ngayoy idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami mangakitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil. O kahit itakwil mo pa ako, kapatid, kagaya ng mga apostol, kahit na itakwil nyo kami, ang aming layon, huwag kayong gumawa ng masama. No?
Hindi para kami makitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan. Kahit kami gaya ng itinakwil, palagay mo na, galit ka sa akin, okay lang sa akin yun. Hindi naman ako maaano kung magalit ka sa akin, buong mundo, lahat ng miyembro ng CCF magalit sa akin. Wala namang epekto sa akin yung magalit kayo eh, no? Pero ang intention ko, makita nyo na niloloko kayo. Dinadaya kayo. Hinihingan kayo ng ikapo. Hindi naman aral ni Kristo yan. Batas ni Moises yan sa lumang tipan. Sa bagong tipan, ang batas, mag-aabuloy ka, magbibigay ka, kusa. Hindi ka didiktahan ng kahit na sino. Magbibigay ka ayon sa pasya ng iyong puso. Kaya lahat ng iglesyang nagkukuha ng ikapo ngayon, sa demonyo yung mga iglesia na yan. Okay, before we continue mga ka-youth, and this is something that I appreciate about Brother Eli, no? Yung pagiging consistent niya in a lot of ways. And sa totoo lamang po, he's been saying this, over and over about sa ikapo, about sa pagbibigay ng pasya ng iyong puso. Pero siguro po, for an ordinary person, honestly, if it's me, maybe mapapagod po ako, no? Dahil ilang dekada po niya itong ginagawa. And the messages are actually quite similar here, no? Wala namang nagbabago sa sinasabi ni Brother Eli, pero he still has that energy. In fact, kung maririnig niyo po sa video na ito, dahil 2020 din po ito, at alam po natin na pinagpahinga na po ng Diyos si Brother Eli noong February 2021, kung di po ako nagkakamali. Pero yun nga, kahit sa boses niya na, you can hear na he is tired. Pagod po si Brother Eli, na nasa-sense ko po sa kanyang boses, pero hindi pa rin po siya humihinto at patuloy pa rin po siya sa pagiging consistent sa kanyang message. And he's saying here, yung pagbibigay ng ikapo, sa demonyo yan, no? So still, the energy is there. The body may be weak. The voice could be weak. But the message is still the same. Hindi naniniwala kay Kristo. Sabi ni Kristo aral ni Kristo magbibigay ayon sa pasya ng puso. Nung nagbibigay, hindi yung binibigyan ng magpapasya. Na pagka hindi binigay yung ikapo, paparatangan mo yung membro mo, magnanakaw. Akala ko ba, sabi nyo, hindi na kailangan ng mabuting gawa. Ba't kayo nanghihingi ng ikapo? Pagka hindi nagbigay ang miyembro, gagawin nyo papahayag nyo na ang hindi nagbigay, magnanakaw. Aakusahan yung magnanakaw. Mahirap lang yung tao, wala naman siyang pang-ikapo. Pag hindi nagbigay, eto pa isa, pakinggan nyo to. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-touch. Mauubos din ang blessing. Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-touch? Nasa panganib kayo. Sino sa inyo ang nagtrabaho at may sinahod? May tinanggap dahil sa inyong pagtatrabaho. Nag-touch na ba kayo o nagbigay? Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, touch. Namang kawalang yan. Hindi raw kailangan ng Diyos yung bigay. Ang kailangan daw niya tithes. Kontra kay Kristo ito, anti-Kristo ito. Okay, nakita ko po yung sa likod po ng preacher na finisher dito ni Brother Eli. Ano yata ang name ng church nila? All by God's Grace Church. Ayan, it's my first time hearing that church. But yeah, actually, the reality is hindi lamang po yan. Marami po mga simbahan na nag-i-encourage nga ng tithes. At na-mention na rin po natin paulit-ulit din po sa ating channel. Sa iba pong mga reliyon, yung tinatawag nila na prosperity gospel. Ayan, na parang kumbaga may karapatan tayo bilang Kristiyano na maging mayaman, na ipaprosper ka ng Lord dahil ikaw ay anak niya, something like that. It's quite interesting na marami din talaga po sa focus ng ibang mga simbahan ay pera, yung tithes nga, at saka iba pang pagbibigay, contributions sa kanilang mga grupo. Bakit? Ang sabi ni Kristo iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Cheerful giver. Hindi naman sinabi, ang iniibig ng Diyos ay nag-iikap po. Hindi yon. Ang iniibig ng Diyos, nagbibigay na masaya. Paano sila kung magbigay? 8:3 ng 2 Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Ayon, nag-abulo yung mga unang Kristiyano, sariling kalooban. Hindi ikapo.
Asan ngayon yung ikapu mo? Panahon pa ni Moises yan eh. Pero mo ayaw kayong umalis sa ikapu dahil malakas pagkakwartahan ng ikapu ng mga pastor. Dito nga sa Brazil meron ditong isang yung superstar sa football, superstar. Ang kita niya sa isang taon, 100 milyong euro. Sa isang taon, 100 milyong euro. Magkano yung ikapu ng 100 milyong euro, kapatid na Josel? 10 million pong euros yun, Brad Eli. 10 million euro. More or less, 60 million pesos yun. Ano? Opo. Tamo, isang tao pa lang may 60 million na agad yung pastor. Kaya hindi nila mabitawan yung ikapu Alam naman nila sa panahon pa ni Moises yan no? Kaya yung mga nag-iiglesia kayo ngayon, ang mga pastor nyo ay hinihingan kayo ng ikapu. Nako, sigurado manluloko yan. Kasi hindi yan ang batas ni Kristo. Ang batas ni Kristo, nasa bagong tipan, mag-aabuloy ka, magtutulong ka sa iglesia, ayon sa iyong pasya ng puso, sa iyong sariling kalooban. Ayan, yan ang batas ng Diyos. Ngayon, ba't ko sinasabi ito? Dahil wala akong pag-ibig, inaatake ko kayo. Yan na nga ang pag-ibig na ituwid yung mali para wag kayo naloloko. Yan. Naintindihan mo ba yan, kapatid na Josel? Eksakto po yung sinasabi niyo, Brad Eli, sa Biblia. Kaya ang pag-ibig, yung pong ginagawa ninyong ituro yung tama. Ito pong iba, kagaya nitong pastor na ito, ang ginagawa po nila, hindi pag-ibig, galit po yan. Ang pag-ibig nila nasa pera ng tao. Pero yung tao hindi po nila mahal, hindi liligaw po Ang kanila pinatutupad na aral, hindi tama sa Biblia. Utos lang nila, hindi po utos ng Diyos sa ating panahon. Tingnan ninyo ang nangyayari. Mabuti nga po ito na buksan po ninyo, Brad Eli. Dahil dito po tayo dapat matuto, mga kababayan. Di ngayon, pipiliin natin si Brad Eli po. O kaya itong mga pastor na ito na mga kung ano-ano pinagsasabing wala sa Biblia. Pero nagpapanggap na may pagmamahal. Nakakubli sa ginagamit yung Biblia nga Opo. Binabasa pa yung kay Pablo Kahit na ikaw magsalita ako ng wika, wala naman akong pag-ibig. Ako pare ka, pompyang na maingay. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ni Pablo. Pag wala kang pag-ibig, walang kwenta ka, walang silbi. Ano yung pag-ibig? Yung pag-ibig, hindi nagagalak sa kalikuan. Kaya pag mali, nilalabanan ni Pablo pag mali. Ngayon, ipipinta mo ba ngayon si Pablo at saka si Kristo? Walang pag-ibig dahil inaatake yung mali. Maling interpretasyon yan sa Biblia. Yan, dyan kayo. Along those lines, mga kababayan, mag-isip kayo. Kaya pwede kayo mamili. Iglesia na hindi nang aatake, pero niloloko kayo? O iglesyang nagsasalita ng prangka, pero nagsasabi ng totoo? Okay, nakita niyo po yung wording din ni Brother Eli, prangka. Yun po yung sinasabi nga po natin. So sinasabi dito ngayon ni Brother Eli, pumili po kayo. Pero yun nga, Brother Eli admits to the fact na hindi ganun kadali tanggapin. Dahil nga, katulad po ng nasabi natin kanina, ito po ay parte ng ating kulturang Asyano na non-confrontational po kasi tayo. We feel not comfortable when we directly tell someone to their face, especially to their face na mali ang kanilang ginagawa. Ayaw po natin nun sa atin pong kultura. And because of that, we interpret that as something that is very offensive or vulgar or insulting. Alin ang ikaliligtas nyo? Yung binobola kayo? O yung pinagsasabihan kayo ng prangka na totoo? Na kahit masakit sa inyong tenga, sinasabi sa inyo yung totoo? Alin ang ikaliligtas nyo? Alam nyo mga kapatid, kung maalam ka sa Biblia, kung naintindihan mo ang mga teksto at konteksto ng Biblia, hindi ka magagalit pagka pinupuna sa iyo ay mali. Utos ng Diyos yun. Punahin ang mali, ituwid ang mali. Yun ang talagang layo ng Biblia. Kaya ipinasulat para magamit sa pagtutuwid sa mali. 3:16 ng 2 Korinto.
Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang lahat ng kasulatan mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala. Ano ba ibig sabihin ng pagsansala? Abay, papahintuin mo yung mali. At sa pagsaway, yun, sasawayin mo yung mali, sasawayin mo yung hindi tama, sasansalain mo yung hindi totoo. Yan ang nasa Biblia. Hindi mo papabayaan na niloloko na yung kapwa mo tao, hindi ka pakikibo. Na pagka kumibo ka, sasabihin sa'yo, wala ka ikang pag-ibig. Inaaway mo kayong hindi nag-a-agree sa'yo. Mali ka dyan, mama. Ang inaaway ko, yung hindi nag-a-agree kay Kristo. Kasi ganun ang sabi ni Kristo. Ikaw naman, di ka nag-a-agree kay Kristo. Sabi ni Kristo, magbibigay ayon sa pasyan ng puso. Iniibig ng Diyos, nagbibigay masaya. Tapos sasabihin mo naman, ayaw ng Diyos ng bigay. Ang gusto niya, tithes. Tinan mo, alam na alam mong wala sa Biblia sinasabi Ulit. Pagdating sa pagbibigay, baka may natanggap kayo, hindi kayo nag-tithes. Mauubos din ang blessing niyo. Sino sa inyo ang mga nagbenta ng bahay at hindi nag-tithes? Nasa panganib kayo. Sino sa inyo ang nagtrabaho at may sinahod? May tinanggap dahil sa inyong pagtatrabaho. Nag-tithes na ba kayo o nagbigay? Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Ang kailangan ng Diyos, tithes. Tinan mo, nagsasalita, labag sa Biblia. Hindi kailangan ng Diyos ang bigay. Kailangan ng Diyos tithes. Sino nagsabi sa'yo? Nasa Biblia nga, iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Sukat sabihin mong kontrang-kontra ka sa salita ng Diyos na hindi niya kailangan ang bigay, ang kailangan niya tithes. Ang tindi ng magligaw nitong mga taong ito. Para lang kumita ng mas malaki, pare-pareho lahat yung mga iglesia ng ikapuna yan Baptista, Sabadista, puro ikapo, piniano niyan. Kasi mas malakas sila kumita sa ikapo pag ituturo nila yung aral ni Kristo, baka sila kulangin. Radyosin. Na magbibigay yung mga tao, yung mga miyembro, ayon sa pasya ng kanilang puso. Hindi pinipilit. Magbibigay ayon sa kanyang pasya. Nagbigay ayon sa kanilang sariling kalooban. Hindi tithes. Yan ang aral ng bagong tipan. Ba't kayo, nahahalata ko kayo, puro kayo tithes? Bakit? Malakas pagkakitaan yan, tithes na yan, kapatid na Joseph, kahit wala na sa panahon. Ayan. Ako lang naman ang nagbubulgar nito Kasi yung iba, di naman nila pupunahin yan Kaya sa akin galit ang mga tao. Pinapagalit pa lalo. Para wag akong pakinggan. Inaawa yung mga ibang tao, wala ikang pag-ibig. Hindi ka marunong ng pag-ibig na nasa Biblia. Ang Diyos na pag-ibig, pag mali, hindi siya sang-ayon. Galitan Diyos pagka mali, galit siya ron. Ay, naku. Talaga. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating episode po ngayon. Yan ay 2 parts po, And we are thankful sa atin pong mga nag-DM po sa atin pong Usap-Usap University Facebook page dahil po marami po sa inyo ang nagsasend po ng mga message, mga pagbati, mga pasasalamat, mga encouragement. Meron ding iba, pag-atake. Ayan. Dahil nga po, syempre, yung nature po talaga ng ating channel, religious discussions, religious preachings, hindi po maiiwasan po talaga yan mga ka-youth. But then again, for others, it's
a show of love. At nagustuhan ko po yung definition ni Brother Eli. Isa sa mga maraming definitions course ng pag-ibig, sinabi niya na ito ay ang hindi nagagalak sa kalikuan. It is actually also love. No, napakaganda po nun mga ka-U3. And of course, the general thought na siguro in a way it gives us the perspective na iba-iba din yung kumbaga sa English yung facet ng pagmamahal. Ang facet ng pag-ibig na hindi porket quote-unquote inaaway mo o pinupuna mo yung hindi nag-a-agree sa'yo ay wala ka ng pag-ibig. In fact, it's the opposite. Katulad nga po ng na-mention na rin po sa video na ito at nasabi ko rin nga po kanina na for example, for a parent to guide yung kanyang anak, punong-puno yan ng pag-ibig pero merong pagpupuna, merong paggagabay, merong pagko-correct sa kalikuan na ginagawa ng mga anak. But then again, sa konteksto po ng ating society, as mentioned din po, na talagang challenging po yan dahil the reality is atin po kasi pag medyo confrontational ka, prangka ka, diretsahan ka kung magsalita, hindi kasi yun yung ating typical po na ugali bilang mga Pilipino, bilang Asyano. And it's something also that I have actually learned and realized more as I was growing up mga ka-youth. I was raised in a family that has a bit of abrasiveness, pagiging prangka, pagiging diretso. Kaya pala naalala ko din na yung mama ko, kapag may nakakausap siyang iba, especially pag kunwaring nagbibigay yung mama ko ng advice sa ibang tao, napansin ko, dati pa nung bata pa ako, sasabihin niya na, pasensya ka na pero magiging prangka na talaga ako sa'yo ha, sana wag kang mabibigla o wag kang magagalit. So napansin ko po yun na, yun po yung parang phrasing ng mama ko, i-brief ka niya na, eto magiging prangka ako, wag kang magagalit at kilala mo ako, diretsahan ako kung magsalita, something like that. Kasi hindi ko na-realize mga ka-U3, and I only realized it as I grew older, na hindi pala yung typical na communication style, ano po. Because you were raised in a particular na household, you will think na yun po yung norm mo. Ang family tradition mo would seem natural and seem normal para sa'yo. But once you get out and understand other people from other families, pwede mong makumpara at masabi mo, oo nga no, iba nga pala kami sa aming family. Oo nga no, hindi pala common yung akala ko na common na pag-uugali. Something like that. But anyway mga ka-youth, marami po tayong na-mention po ng mga insights. Sana po ay nasamahan niyo po kami from start to finish po ng video na ito. So ano po masasabi niyo rito mga ka-youth? At anong masasabi niyo rin sa All by God's Grace Church? Yung video po na pinakita po recently ni Brother Eli, sa kanilang sinasabi na pag nanakaw, madaling maubos ang pera kapag hindi ka nagbigay ng tithes. So comment down below mga ka-youth. And as always, if you like our contents here sa Usap-Usap University, kung ikaw ay baguhan, sana naman mag-subscribe ka. At kung ikaw ay returning viewer na hindi ka pa rin nakapag-subscribe, ay wag ka na pong maya. Libre po yan. And also, you can check this video here. You can also check this playlist here mga ka-youth. Maraming salamat. So far, we range from around 1.1 million ngayon hanggang 2 million views. Yan po usually every month. And I'm very grateful po sa inyong suporta. Please share this link sa inyo pong Facebook, sa Messenger, sa iba pa po ninyong mga social media accounts. Sana po ma-share niyo po yung link natin. And also, don't forget to thumbs up. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.